Ang pag-ibig ang kaganapan ng lahat ng batas sapagkat kung walang pagmamahal sa pagpapatupad ng batas, ito ay nagiging mapaniil, mapang-api at nakamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan na ayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi. Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Kung ang inyong anak o ang inyong baka ang mahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kaagad kahit araw ng pamamahinga?" Hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay lawful. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page ng Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video na ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, yung ating word of the day ay lawful. Ang kabaliktaran, lawless. Kaya nga kapag tayo ay sumusunod sa batas ng Diyos o batas ng tao, tayo ay nagiging lawful. Kapag tayo ay tumatalikod at sumusuway sa batas, either ng batas ng Diyos o batas ng tao, we become lawless. Mga kapatid, ang mga Hudyo, they became so obsessed in following the law, letter by letter. Mula sa 10 Commandments, ito'y nanganak at nagkaroon pa ng more than 600 na mga batas na dapat nilang alamin, pag-aralan at isabuhay. Sundin letter by letter. At ilan sa kanilang mga batas na talagang strictly na ini-implement ay yung batas about purity, the law of purity. Meron ding law on circumcision. Meron ding law about the Sabbath. At ito yung tinutukoy sa ating gospel today. Alam niyo po ang mga Hudyo, especially yung mga Pharisees, gusto nilang sundin ang batas letter by letter. Dahil para sa kanila, yung pagsunod sa batas, yung becoming lawful, is what holiness is all about. Yung pagiging lawful ay, ang kahulugan po niyan, ay pagtupad sa kalooban ng Diyos at pagiging banal. Kaya nga kapag sila'y naging lawless, sila'y hindi nagiging banal at ito'y nagiging dahilan ng pagbagsak ng bayang Israel. Kaya sila tinatalikuran ng Diyos, iniiwan ng Diyos, is because of their lawlessness. Kaya nga, sobrang strikto at pagpapatupad ng batas, letter by letter, ang kinauwian ng kanilang kagustuhang tumupad sa kalooban ng Diyos at maging banal, to the point that they became legalistic. Mga kapatid, ito yung issue dito sa ating gospel, that it seems Jesus violates the law of the Sabbath. Kung titingnan natin, talaga bang sinusuway ni Jesus yung batas ng Sabbath or He fulfills the meaning of Sabbath? Para sa mga Hudyo, dapat walang trabaho, dapat hindi gagawa, dapat
pahinga lang, dapat pagsamba lang. Rest and worship. Ito lang yung dapat gawin sa araw ng Sabat. Kaya nga magpahanggang ngayon, yung pagpindot ng switch, yung pagwawalis, even yung pagsusulat ay considered work na ipinagbabawal. How much more yung ginagawa ni Jesus na pagpapagaling, gawain ng doktor yan, trabaho yan. Kaya nga galit na galit ang mga Pariseo kay Jesus dahil Jesus was challenging them, even their understanding of the law of the Sabbath. At hindi nila matanggap ito. Katulad ng ating Panginoon, hindi rin matanggap ng Panginoon yung understanding nila about Sabbath. Para sa mga Pariseo, Jesus violates the law. Para sa ating Panginoon, Jesus fulfills the law. At napakaganda nitong gospel dahil sa pagpapatupad ng batas ng Sabat, sinasabi ng ating Panginoon, huwag kakalimutan ang tao. Sa pagpapatupad ng batas na ito, mas mahalaga ay ang tao, hindi yung batas. Dahil yung batas ay ginawa at ibinigay para makatulong sa tao, hindi para yung tao ay sakalin ng batas. Dahil dito sa ating gospel, ang Panginoon nagpagaling, tumulong, nagmalasakit, nagmahal. Pero para sa mga Pariseo, mali, hindi dapat gawin sa araw ng Sabat. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag ba yung anak ninyo nahulog sa balon sa araw ng Sabat, hindi nyo ba bubuhatin, hindi nyo ba kukunin, hindi pa pagtatrabaho yon? Kapag yung mga alaga ninyong baka, kambing, tupa, kapag ka ipinastol, hindi ba kahit araw ng Sabat, dinadala nyo sa kulungan, nilalagay nyo, o kaya yung nasa kulungan, kailangan pakainin, dadalhin nyo sa pastulan. Di ba pagtatrabaho yon? Mga kapatid, it seems here that Jesus was practical sa pagtupad sa batas, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi dapat nawawala yung practicality. Especially kung ito'y patungkol sa tao. God cares for humanity. Na kahit yung bayang Israel, nagkakaroon ng kahulugan yung Sabat because of many days of work. And they deserve to rest. Yung rest na yon is not only doing nothing, but doing something good. Kaya nga, mga kapatid, dinadala tayo ni Jesus sa tunay na kahulugan ng Sabbath. And the fulfillment of Sabbath is love for God as well as love for neighbor. Ito yung pinakamahalaga. Narinig natin yan kahapon sa gospel about last judgment, no? Na tayo ay huhusgahan sa ating ginagawa o hindi ginagawang mabuti sa kapwa. Hindi lang tayo huhusgahan sa mga mali at masama nating ginawa, kundi dun sa mga mabubuti na hindi natin ginagawa. Mga kapatid, yung law of the Sabbath should help us and should teach us to love more our brothers and sisters who are in need. Kapag yung batas ng Sabbath, inilalayo tayo sa kapwa, inilalayo tayo sa kapwa-tao, inilalayo din tayo nito sa Diyos. Dahil kung ano ang gawin natin sa kapwa natin, and that was the gospel yesterday, ginagawa natin sa Diyos. Kaya nga, if we fail to help other people, to love other people, we also fail to love God, no? And to care for God. Mga kapatid, it is about caring and loving. Ito ang kahulugan ng Sabbath. At si Jesus ang Panginoon ng Sabbath. Jesus is the Lord of the Sabbath. Kaya nga mas mataas ang Panginoon sa batas ng Sabbath. At ang batas ng Panginoong Jesus, ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Kapag tayo nagmamahal, we become lawful. Ang pag-ibig sa Diyos ay makikita sa pag-ibig, sa pagdamay, sa pagtulong, sa pagmamalasakit ng ating kapwa.
Kapag meron tayo nito, we become lawful sa mata ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na tumupad sa batas ng iyong pag-ibig. Turuan na ibigin ka sa pamamagitan ng aming pagmamahal sa isa't isa, sa aming kapwa, lalo na sa higit na nangangailangan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.